The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, good morning. July, ano ngayon? 13. Kuyang Ruel, ha? Oh, July Good 13. morning, Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po ay napapanood nyo sa lahat ng digital TV boxes. At lalo na sa radyo, DZRJ 810 AM. At siyempre sa YouTube at sa Facebook. Paki-share nyo rin ang aming live episode ngayong araw na to, ngayong Sabado ng umaga sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Good morning, good morning, good morning, Kuyang Rued. Busy-busy kaya ta ngayon, ha? Dami nagtitext eh. Oo nga eh, no? Dami sumasagot eh. Daming sumasagot doon sa tanong natin na Responsibility ko ilagay yan dito sa raffle. dahil mananalo po sila ng 100 pesos, tatlong winner yan, ha? 100 pesos na GCash o load. Aba, tayo lang ang namimigay niya, Kuyang Ruel, ha? Basta, Minonitor ko lahat ng ibang Ganun ba? radio station na tayo lang meron yan, no? Hindi tayo lang mayaman. Hindi. Basta I mean, mag-ano sila, mag-comment, okay, Simple mag-like lang. lang. At Basta saka mahalaga rin yung may interaction i-share kasama sila sa raffle. Yeah, share niya ang aming live episode ngayong araw na to. At simple lang naman, ganun ang gagawin. Tsaka kaya mag-comment sila dun sa ating tanong na kayo ba, ano ba itong pinagagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang biro lamang daw ang kanyang sinabi noon ng alam niya kung saan nagtatago ang kanyang kaibigang Pugante. Ganun ba yun? Oh, si Pastor Apollo Kibuloy. Oh. Pero may sabi- Son of God yun, ha? Di ba Nagtatago ang Diyos, ha? Ganun ba yun? Oh, ang alam ko, natutulog lang ang Diyos. Oh. Hindi, sabi nga nila eh. Sige, pag pinilit mo ko, lalo kong hindi sasabihin. Pero siya, bilang isang prosecutor, abogado, alam niya, kaya niya pinagsasabi niya, oh, may dimension na si dating Pangulong Duterte. Aba, simple na, mag-comment lang ko kayo, magbigay kayo ng inyong reaksyon ngayong araw na to dahil nga bubunutin namin mamaya yan sa pagtatapos ng aming programa. Bago mag-11, Kuyang Ruel, Pero importante, baka sabi kay Camille, dapat i-share na. hindi pa ba nakashare? Baka natutulog pa yan, ha? Kami na, share mo na ba? O kung hindi pwede, kami na lang mag-share. Na-share mo na ba ang live episode ngayon? Kailangan nating malaman ngayon dahil nga nakakantabay marami nating kaibigan. At saka mamaya meron tayong kakusapin, Kuyang Ruel, ha? Ito ating kaibigan na to, advocate talaga to ng good governance eh. Total malapit-lapit naman ng pagpapiling, malapit na rin ang eleksyon next year na. Tingnan natin ano ba itong mga pinaggagawa ng mga politiko na to, may ganito ba silang dapat maging ganito ang kanilang plataforma. Good governance. Oo, na good governance o good pocket lang sila. Good looking lang siguro. Ano kasi itong kaibigan natin galit na galit sa mga korap no. So kung parang kasi kung kukumpara nga raw niya sa ibang bansa, napaka rito. Grabe. Ganun ba? Simple. Siguro dahil nga sa kultura na rin natin, no? Yung bata pa lang, 'di ba? Utusan mo yung bata, sige, bigyan ka ng piso o kaya bigyan ka ng candy. Doon pa lang sa may basic pala bribery 'yan, may bribery na, may corruption na. So siguro bubuin natin dito yung buburahin natin dito yung kultura. Yung mga ganun, gawin mo to, bigyan kita, dapat gawin mo to. Pag nagawa na,
Saka may appreciate. Sabi mo, tama yung ginagawa. Oo, tama. Ganun ba? Okay, kasi Kaya sa pala tingin ko, ako... mahirap kasi burahin ng kulturang gano'n. Kulturang buburahin mo rin di ba? Parang pagka nag-aral ka, pumasa ka, bigyan kita ng ganito. Iba naman yun, siguro. Parang gano'n na rin, yung reward system din naman. Oo. Pero siguro, not in terms of materials. Di ba? Maraming bagay naman pagkapakita ng pagmamahal, di ba? Kuya. Anyway, yun lang ho ang simpleng gagawin nyo para manalo ng 100 pesos load. 3 winners ho ang aming bubunutin ngayong araw na to. Mananalo ng tigwa 100 na load. Yan. Kayo ba, ano ba sa tingin nyo? Biro nga lang bang pinagagawa ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pagsasabing alam niya na kung saan nagtatago? Nahuli na yung isang niya, si Pauline Canada. Nahuli na yung isa sa mga suspect o kasama niya dun sa wanted list. Di ba? Anyway, Kuya Red, sige. Siyempre, pag sumugot kayo, siyempre nanalo kayo ng tigwa 100 na brought to you by Motoman. Ayan. Ang poll question po yan natin sa'yo ng Motoman para sa safety mo to. Lahat o nagmumotor kailangan mo yan magsuot ng helmet. Para sa safety mo nga. Ayan. Okay, basahin natin itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo. PNP, binatiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umunoy biro sa pagsasabing alam niya kung saan nagtatago ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. DILG Secretary Ben-Hur Abalos naniniwalang nasa Pilipinas pa si Kibuloy. Isa sa kapwa wanted na akusado na ni Pastor Kibuloy na si Pauline Canada nadakip matapos maglabas ng 1 milyong pabuya sa mga kasamang wanted ni Kibuloy sa kaso. Davao City Police 3 beses nagpalit ng hepe. Tinalagang hepe si Colonel Lito Patay. Buhay uto si Colonel Lito Patay lang ang apelyido niya. Pero nirelieve agad si Patay. Bandang 4:00 ng hapon, inilagay ng PNP si Regional ICT Management Division Head Colonel Sherwin Butil. Subalit, nung araw na yun, bandang 9:00 lang ng gabi, tinalaga bilang acting din si Lieutenant Colonel Sherwin Marantan mula sa Stable Internal Peace and Security Officer. Naririnig mo na ba to? Si Lieutenant Colonel Marantan, ito yung nasangkot sa Quezon Massacre. Sa Timonan. Oo. Dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque, handa raw humarap sa Senado matapos ibulgar ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco na naglalabi sa ahensya upang bigyan ng lisensya ang Pogo Lucky South 99 na ni-raid sa Porac, Pampanga. Ito si Attorney Harry Roque, sinusuka na ito ng UP no? Kung ano pinagagawa no? Parang wala na doon sa linya ng pagiging UP. Hindi niya alam Hindi niya alam. Na ano? Na nalagay yung pangalan niya doon. Wala naman tayo ron. 90 bank accounts, kabilang ang 36 bank accounts ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Suspended ng Court of Appeals. Kasama na rito ang 14 na financial institution, real estate at mga luxury cars. Ayun. Tama lang. Samantalang higit bilyong piso mga accounts nakita kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Karamihan sa deposito galing umano sa China. Makikita talaga yan kung pumasok na yung AMLAC, Kuya Ruel, Anti-Money Laundering Council. No? Mahigit 200 mga fake birth certificate ng mga Chinese nakita sa Santa Cruz, Davao del Sur, Municipal City Registrar. Sinuspindi na. Kasi pag sa probinsya, madali lang no? Pero bakit Davao lang? Ang dami. Oo nga no? Tanong natin kay dating Pangulo Duterte yan. Sa balitang politika, Vice President Sara Duterte minatikos sa pagsasabing designated survivor umano siya matapos sabihing hindi dadalo sa SONA ng Pangulong Marcos. Binati ko siya rito ngayon Ruel, designated survivor. Ito yung Netflix series di ba? Na nagsasayta yung presidente tapos sumabog doon sa White House. Parang gano'n. Okay, lahat namatay. May isang natira. Siya yung tinatawag na designated survivor. Magsasayta si Pangulong Marcos sa SONA, sa Batasang Pambansa. Anong ibig sabihin ni Sara Duterte dito? Hindi ba yan may threat na gano'n? Parang gano'n na rin Pasimple lang. Parang paradox statement niya. Pero sabi na, kung may mga foreign dignitaries, paano yun? Yan. Parang kaparoon ng tatay niya. Wala sa katinoan Senador Alan Peter Cayetano, mga
magpapay ng complaint sa Ethics Committee matapos sampahan rin siya ni Senadora Nancy Binay dahil sa Marites issue. Pangalan kasi ni Senadora, Lourdes talaga eh. Binay, ginawa niyang Marites eh. No? Vlogger Dr. Willie Ong, nag-numero 1 sa pagkasenador sa Publicus Asia Survey. Dating Yorme ng Maynila, pasok rin sa ika-7 pwesto. Ayan, alam mo, controversial ngayon, Kuya Ruel, nagkakagulo ngayon dyan sa Maynila. Ang alam daw nila, tatakbo si Mayor Isko Moreno, dating mayor ng Maynila, ng mayor. Dito, di ba, binubulgar na nga natin, na siya itatakbong senador. Hindi tatakbong mayor yan, sa ating pagkakaalam, ano ba sinabi natin? 99% na natin. Kasi ang administration candidate, may labing isa pa lang senador no? Hindi pa 12 yung nasa lineup. May kulang na isa, pa. no? Kaya posible posible. Ano yan? Element of surprise ba yung pang 12? Oo nga. Gusto nito, dramatic, artista kasi. Ano ba? Aeroplano ng Cebu Pacific kahapon yan. Kaya tayo na-delay. Nag-overshoot nabalaho pala sa taxi runway ng NAIA. Pagkantala ng flights na apektuhan. Wala namang nasaktan sa insidente dahil walang pasahero na maganap kahapon yan ng umaga. Kaya pala na-delay mga flights ng Cebu Pacific. Nabalahaw, kumbaga na yung gulong napunta do sa madamong maputik kasi umulan So ganun pala yun. So dumulas, no? Hindi nabaon, hindi makaandar. Hindi makaalis dun sa Balaw, so hindi siya maka-take off. Oo. La Nina Alert, itinaas ng Pag-asa. Higit 180 milyong peso inilaan ng gobyerno sa kabila ng kinaranasang pag-ulan sa buong bansa. Samantalang 1936 painting ni national artist Fernando Amorsolo na Mango Harvest nabawi ng NBI. Ang painting ay ninakaw mula sa Hopelenia Museum sa Silay City, Negros Occidental nitong July 3. 2 suspect arestado. Maganda to Mango harvesting. Simple lang pero alam mo yung halaga nito milyon, Kuya Ruel. Dahil gawa to ni Fernando Amorsolo. Ating national artist for painting. Paborito ng ating bisita yan, basta mga painting. Collector to ng mga mamahaling Iba painting. paano yung Paint My Love? Okay, ang balitang ito atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Okay, yan po ay mabibili sa nationwide sa Mercury Drugstore. Yeah. Okay, Supreme Capsule. Good morning daw. Galing kay Jude Hiccup. Kay Josa Mora, good morning mga sir. Shout out sa mga nanonood live sa program nyo. Romel Kayabyab, sabi, nakakaduda na rin talaga yung si Papa Harry Roque. Marami nang umaalingaw-ngaw. Marami nang umaalingaw. Thank you sa pag-share sa inyo. Yes, oo nga Kaya, Kuya Ruel, ito ba sa tingin mo, palagi na lang biro, ano bang totoo kay Pangulong Duterte, Sinasabi, kaya dito nabuto lang buong Pilipino nung nanalo to at hanggang ngayon yung mga supporter niya bilib na bilib pa rin Tsaka ayaw tumigil Kasi pagtapos na yung termino, tapos na parang si Pinoy, 'di ba? Tapos na yung mga termino niya, nanahimik na lahat sila, 'di ba? Ito ayaw pa rin paawat. Alam mo, ako para sa akin bilbin ako kay dating President Joseph Estrada. Bakit? Wala siyang binabanggit na anything, no? Mm-hmm. Di ba? Hanggang ngayon, mas meron siya, natapos yung term niya, tahimik lang. Diba? Dapat gano'n na lang, di ba? Wala mga sabik sa... Sour graping, gano'n. Nagsa-sour graping. Parang, sabi nga, pag nakaupo ka sa pesto, parang sabi nung isang kaibigan natin yan, ng tatay ng kaibigan natin, parang raw yan, parang... drug addiction. Gusto mo laging hindi mawala ka sa pwesto. Oo, di ba? Maadi ka. May tawag din siya parang nakakalunod, di ba? Nakakalunod ang power Siyempre, diba? oo. Ito naman kay BP Sara, ano bang say mo diyan, Kuya Ruel? Designated Survivor. Nakapanood ka ba ng Netflix series na 'yon? Matindi 'yun
Di ba? Napanood mo ba yon yung Netflix series na yun? Hindi ako nanood ng series kasi gusto ko once na pinanood ko, tapos kaagad. Hindi yung hintayin ko na ang tagal. Okay. Kaya nga, yun lumalabas na search nga natin, although hindi natin napanood, yun nga, ganun pa lang ang eksena na nisasayta yung isang presidente at bilang sumabog yung White House ba? So nung nangyari yun, walang natira, 'di ba? Walang natirang sino man na isa lang ang natira, kaisa-isang na cabinet secretaries. Kaya tinawag siyang ang title nun, designated survivor. Siya naging presidente. Pero bakit naman kaya na sabi ni Kuyang Ruel, no? Ni Sara Duterte. Ha? Hindi ba isang malaking threat to? Dahil may mga dignitaries na darating, di ba? Sa July 27 ang sauna ng State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakakaano lang, siyempre disappoint o depressed kasi siyempre may mga foreign dignitaries. Di ba? Tapos biglang marinig lang ganun, parang matatakot sila. So, imbis na may mga magandang result na mangyayari, you create fear. Kawawa yung actually, hindi naman natin importante kung si Bongbong yan. Importante tayo mga Pilipino. Hirap na nga tayo. Di ba? Madadagdagan pa ng... Siyempre, kung ikaw investor ba, papasok ka ba? Kasi pag invest ko, biglang may nangyari. Paano yung malaking investment ko? Magbabago na naman ng presidente, ibang policies naman, di ba? Tama. Ito pala yung sa Netflix, may US at South Korean version din, no? So, naging patok din pala tong series na to. So, magiging may Philippine version. Pero malamang, isa lang sasabihin niya, bandang dulo, Kuya Ruel. Joke lang yun. Joke lang yun, sabihin nila. Pero, bilang isang, di ba? Itong pamilya na to, dapat ito pamilyang joker no? Biro mo isa kang mataas na opisyal, tapos may ganun kang mga biro. Pero, hindi yata akma yun. Diba? Pero regardless kung saan yan, o sino yan, o anong dapat parang you are holding one of the highest positions sa isang bansa. Dapat, di ba, hindi ka nagsasalita na gano'n. Oo, lalo itong malapit ng State of the Nation address. Titindi siguro ang may panibagong security setup ang gagawin dyan ng PNP. Kaya nga ito binanatan at kinrecognize ni Isabela Representative Ino D. Ang dami. One rider party list na si Rhodes Gutierrez, Davao Oriental Congressman Chino Miguel Almario, si La Union Congressman Pablo Ortega, si Congressman Sia Alonto Adjong, ako Bicol Party List Representative Jill Bongolon, Sambales Congressman J. Kunghun, at si Camiguin Representative Jordan Jesus Romualdo, at pati ng mga mga minority block dyan. Nabasa ko nga yung si Congressman Joel Chua, di ba? Ang sabi ni Congressman ng Manila, ng mali daw District, talaga. Manila, hindi daw pwedeng hindi daw pwedeng magsalita ng gano'n. Dahil kapwa mo rin public official, ganung, di ba, premonition nyo na hindi naman premonition, kumbaga, yung ganung statement hindi nababagay para sa isang matas. Saka, di ba, may tayong nangyari sa atin, yung West Philippine Sea. Hindi siya doon mag-comment. Oo nga, bakit wala bang comment doon si... Wala. Pero sa presidente, kaya nga, regardless kung sinong presidente yan, basta huwag ka na lang mag-create ng something na medyo nakakabahala, di ba? Na nakakasira sa Anyway, tama naman. Kasi you represent the Republic of the Philippines, or the Vice President of the Philippines, di ba? Oo nga. At itong Pogo naman, Kuya Rewel, na ngayon, ngayon na matatawag na si Mayor Alice Guo ang ngayon, sentro na kontrobersyal. Tsaka kontrobersyal, di ba? siya ngayon ang tao matatawag na di ba? Nasa kanya piris yung yung mga area-area niya.
may magtatanggol pa kaya ngayon sa kanyang abogado? Hindi. Pero Wala nang pambayad eh. Hindi, pero buong Pilipinas kilala na siya, di ba? Yun ang ba yun? Pagka meron kang produkto, pwede na siyang mag-endorse. Mag-endorse ba? Again, kawawa naman talaga to si Mayor Alice Guo na sentro ngayon ng nadidiin kasi sabi nga pag gobyernong kalaban mo lahat ng induto abutin mo di ba? But in other naman, at least malalaman mo sino yung kaibigan mo. Sa panahon ng kagipitan. Yes, di ba? At tama yung sinabi mo, hindi nasabi ba natin nito, naging schoolmate pala to ni Senador Sherwin Gatchalian. Yes, Sa Grace School. Diyan sa Montessori ba? O diyan sa may Quezon City. No? So naging schoolmate pala niya si Alice Guo. So, para wala ba? Si Sherwin Gatchalian sa Chinese din 'Di ba? Kuya Ruel. Ano ba ang Chinese name ni Senador Hindi ko alam Sherwin Gatchalian? Alam ko Chinese din. Oo. Chinese din siya. Malamang rin naman. Pero na siya, naturalized na. Dito na pinanganak 'di ba? Anyway, sa oras na 10:22 at kung basahin natin ibang reaksyon Kuya Ruel ng ating mga listeners na nagsabing sa live episode, ano bang sabi diyan? Ito sabi ni Jesse Son Fernandez, yung mag-amang yan, puro joke. Di mo alam kung joke o totohan. Kung joke man o totoo, may palusot na biro lang. Ito medyo, sabi ni Funking Group Animal Lover. Tigilan nyo kami mga kabubuan ng mga buhay na yan. Medyo hinay-hinay lang tayo. Okay. Gumamit tayo ng magandang terms. Sabi ni Frederick Franco, kaibigan niya si Kibuloy, maring totoo na alam niya. Naniwala ro. Mukhang di biro, sabi ni Admarin. Si June Romel Javier Galeon, hindi biro, alam niya kung nasaan si Kibuloy. At kay Pia, sabi niya, PRK siya, bakit ba need niyang idaan sa biro? Wag ganun tatay. Tatay kasi ito tatay niyo ito di ba? Tawag niyo rito hindi biro, ayon niya ang mga aligasyon kay Pastor, kaya hindi dapat magbiro. Ayaw niya kay Ray. Kay Christy Largo, di po rin natin masabi kasi dati po siyang mahilig magsalita ng mga pabiro. Kaya ang dami ng biniro nga pati yung 6 na taon tayong binibiro nito no? Sometimes di ba pag sobrang seryoso naman kawawa, kaya minsan nagbibiro siguro. Ganun ba? Panahon pa ba ng biro yung mga ganun? Si Michael Acosta, sabi niya, advisor niya yun Kaya baka alam niya kung saan daw nagtatago. Si Vanessa, magkaibigan sila kaya alam niya di nagbibiro yan. At saka hindi nabiro dahil 10 million na yung patong sa kanya. Kaya nahuli nga itong si Pero yun nahuli to si Pauline Canada, isa sa mga kusali. 5 sila kaya nandun lang pala, malapit lang pala sa Davao. ako 15 million na. 15 million na ba? Baka 10 million kay Pastor. Tapos 5 million sa tigisa yung sila. mga age, di ba? Yung tigisa So 15 million nga ang total. Yung palang si Pauline Canada, andun lang pala. Kuya Ruben, malapit lang, 15 meters away lang daw sa Davao Police Station. Andun lang pala. Kung di pa nagbigay ng reward na 1 million para doon sa limang akusado, hindi mahuhuli to si Pauline. May pagbuya na ganun. Paano kayo bigay yung 1 million, no? Nasa proseso yan, Kuya Ruel, ng pulisya. Depende sa status ng binigay mo impormasyon na natukoy talaga nila na doon. So, binibigay naman ng government daw yan, yung reward system na yan. Kaya siguro madali silang mahuli. 10 million, tapatan ni Pastor kaya ng 20 million yun. Wag mo akong turo. Di ba? Ang dami pera ni Pastor Diba? 10 million dapat taasan ng gobyerno, sa tingin mo. Pero ito yung donasyon ng mga kaibigan ni Benor Abalos, kung sabihin nyo 1 billion, tapatan din ni Pastor yun, 2 billion, wag mo lang ako ituro, di ba? Ito galing kay Rechi Nabalitan. Galit Marcos, adiktador, traidor, adiktador. Ang layo naman nun. Mapinasa yan. Tayo naman is, basta kung ano yung pulso o comment nila, free naman sila mag-comment. Diba? Sabi nga, tsaka yung opinion nyo is, diba, sabi nga nila, walang mali sa opinion. Mali man o tama, laging opinion yan.
Okay. Okay, thank you pala kay Camille Lazaro, kay San Gabriel, watching live. Live. Ayan, simple lang ho ang yung pala gagawin, ha. I-share nyo lang live episode na yon dahil meron tayong bisita. Pag-uusapan natin ng good governance, Kuya Rued, kasi nalalapit ng halalan. At piling up candidacy sa October 1 to 8. This year ho yun, no? So kung pipili tayo, may magsusulong ba ng ganitong klaseng plataforma na gaya ng sasabihin ng ating guest ngayong araw na to? Siguro baka wala na tumakbo, Kuya Ruel. Doon ba? Oo. Wala nang tumakbo. Baka masilip pa yung ari-arian nila 'di ba? So sa ating mamaya, sa ating sa break nating mamaya sa 10:30 break natin, talakayin natin 'to kasi sa Maynila ang ano ngayon Kuya Ruel, nababahala ngayon, nagugulan sila. Yung Asenso Manileño parang nabubuwag na kasi nga dahil daw tatakbo ba si Mayor Isko sa Maynila. Ano pang gagawin ni Mayor Isko sa Maynila sa tingin mo, Kuya Ruel? Baka yung, di ba, may... Magnanakaw na lang. Hindi, ano ba? Sabi ko. Hindi pa ako salita siyempre baka meron siyang unfinished business. May unfinished business pa. Di ba? Pero ako naniniwala hindi yan tatakbo ng mayor ng Maynila. Kundi tatakbo yan ng senador. Ikaw talaga, akala ko ba ayaw mo ng bisyo para mo sinabi magpustahan tayo dito. Tatakbo yan ng senador. Kasi ngayon lumalabas yung partner niyang vice president, si Dr. William, nag-number 1 no? Sa survey ng Publicus Asia. Siya naman 7. 7 siya, oo. 12 naman yung... so ang laki na ng pag nasa 7. Pero kung sa Maynila siya tatakbo, napakasimple. Sweep na sweep niyang pagiging panalo. Kasi mas maganda sa Manila tumakbo. Bakit? Mas maliit na Manila kaysa tatakbo ka sa buong senador, buong Pilipinas. Maliit ang pera. Maliit ang pera doon Doon ka sa national, mas malaki. So, mabuti meron tayong guest na magtuturo sa atin ng good governance. Kanina, narinig kita. Kasi diba? Nag-aaral Kasi makakurap yung mga ganyan. Ngayon, i-explain sa atin na ating pero alam nila what is good governance about. Di ba? Yung responsibility, transparency, accountability. Accountability, participation, yung responsiveness mo. Pero, kasi dahil pa rin kasi nakikita ang ginagawa. Kasi marami tayong bobotante pa rin hanggang ngayon. So kung nais nyo talagang may matuwid na gobyerno, pakinggan nyo kami mamaya sa aming pagbabalik sa oras na 10:28 ang oras natin sa inyo ng Sopetec Appliances. Quality beyond limitation. Yan lahat ng klaseng appliances meron sila, wala pa rin silang aircon. Yun ang hinihintay natin, yung aircon na lang. Ginagawa na dahil sa sinabi natin. Aircon hindi pala basta-basta yan. Kasi nilalagyan mo ng freon yan, di ba? So dadaan ka sa DNR. So masusiyo yan. Bago tayo mag-break, siyempre kailangan natin, marami ka babatiin batiin muna natin ang happy anniversary kina Kuya Daryl N. Ate Giselle Ivanka David. At siyempre, happy birthday kay 7th birthday na daughter ni Attorney Cherry, si Sweet Alessandra. Happy birthday po, Tony. And siyempre, happy birthday din sa aking classmate na si Elisa Chua. Happy birthday din sa aking mami, 76th birthday, si Mami Juliet Uy. At siyempre, happy birthday sa aking pamangkin. Ito, one and only pamangkin ko na talagang sobrang sipag. Si Aiko Tan. At siyempre, sa aking mga tauhan na si Arnel Cabubas at saka si Rodel Piñera. Happy birthday. Happy listening kay Rachi. Nabalitan ba to? Tsaka si Franking Group, Animal Lover daw to. Si Jason Abulencia. Maraming salamat sa panonood. At sa aming pagbabalik, pag-usapan natin ng good governance. Maayos na paggugobyerno. Wag mo kayong alis, sandali lamang. Babalik kami. This is Doc Ethel inviting everyone to be with us at Pugad Bloggers, Monday to Friday, 7 to 8 in the evening at DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV.
Watch and listen to Pugad Bloggers, Monday to Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Chit Chat with Double V, hosted by yours truly, Vivian Velez, and my co-host Raymond Diamson. Get ready for a captivating blend of current affairs, showbiz buzz, business insights, life hacks, empowering true stories, and so much more. This is the ultimate infotainment program that will keep you informed, entertained, and inspired. Watch and listen to Chit Chat with Double V, Saturdays, 3 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Ruel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Tob Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Yes, 34 na minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ang oras atid sa inyo ng BTS. Blue Top Shirts ni Eggy Ben. 100% cotton po yan. Yan, napakagandang tela niyan. Dahil hindi yan 99, kundi 100%. 100%. O, yung mga mikrobyo lang yung 99%. No? Etong damit niya, 100%. No? So, walang mikrobyo. Oy, Kuya Rued, may, di ba, may parang nilons ba? May pinag-usapan ba si Attorney Cherry? Naalala mo, si nag-invest Attorney natin Cherry si at saka si General Rodel Sermonia. Retired ng PNP. Nag-launch sila ng isang coalition. Ang pangalan ni Anti-Crime Coalition for Peace and Progress International. Anong layunin niya? Siyempre, yun nga motto niya is peace, order, and justice are the business of every citizen. So, parang ano sa style ng BACC rin yan, no? Yung Volunteers Against Crime and Corruption. No? So, anti-crime. Anti-crime. Tsaka yung mga, siyempre, nung nandun ako, pati yung mga corruption. Yeah. Tama-tama. Good governance. Good governance. Nila, So, kay General Sermonia, Attorney Cherry. Tsaka sino pang isang... si General Meneses. Mga retired official yan. Mga retired police officers. Nagsusulong ng... So, parang ano yan, anti-crime group sila. Actually, nasabi ko nga kay General Sermonia na pwede siyang i-guest natin
Para lalong i-explore o i-disseminate niya. Explain niya Oo, yung explain niya. grupo nila. Anyway, tama-tama naman. Nandito naman. Kung may anti-crime, ito, good governance naman. Sakto rin sa Saktong-sakto grupong nga, tinayunin. Pwede sila magsalim ni si attorney. Ito, guess natin si attorney CPA lawyer to, si attorney Vladimir Kabigaw, si attorney Amir. Oy, good morning. Press from Siargao Island ka ba? Actually, mas lamang lang ng 10 paligo sa akin siya. Hindi mo ba nakakita? Parang si Tall, dark, and handsome. Yan talaga. Lucky Manzano. Okay, attorney. Ang ganda ng mga napag-usapan natin before that. Ito, nalalapit na yung final candidacy. Election na naman. Midterm election sa 2025. Ano yung nakikita mo rito ng mga politiko natin? Anong mga reforma sa tingin mo? Dapat. Okay, bago ang lahat, magandang umaga muna sa inyong dalawa at salamat sa panahon na ito para maging panauhin ninyo dito sa inyong siyempre programa. naman. Okay, so tungkol dun sa ating paksa ngayon, Good governance. Good governance, no? So, sa palagay ko, may sapat tayong legislative framework na dapat nating ipatupad ng maayos para magkaroon talaga ng maayos na pamahalaan. Ngayon, isa sa mga gusto kong marinig sa ating mga mambabatas na gawin bilang panukalan nila, i-reform yung Bank Secrecy Act natin sa pamamagitan ng bigyan ng exemption sa bank secrecy law yung mga tao na pumapasok sa public service, either appointive or elective. So sa ngayon kasi under Republic Act 1405, ang exceptions lang sa bank secrecy ay kapag may written permission ng depositor or may impeachment or may order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty, etc. etc. Hindi pa ba sapat yun, mga attorney? Hindi sapat yun kasi kinakailangan mong magkaroon muna ng order from a competent court. Kinakailangan mo muna ng magkaroon ng kaso sa impeachment. So maraming dadaanan. Matagal, masalimot ang proseso. Ngayon ang samantalang public service is public trust. Ngayon ang ating idea dyan ay kung sakasakaling kung talagang malinis ang intensyon, i-exempt sila sa provision ng bank secrecy law sa pamamagitan ng pag-oras na pumasok na sila sa politika, government, either appointive or elective, automatically di na sila covered ng bank secrecy. Gano'n. Baka wala nang pumasok sa gobyerno, attorney, at hindi lang yon, pati yung mga associated entities. So pag sinabi natin associated entities, kasama dyan yung kanilang mga kamag-anak up to the third degree of consanguinity or affinity. Third civil degree of consanguinity or affinity. So hindi nila pwedeng ipangalan sa anak nila, hindi nila pwedeng ipangalan sa asawa nila kasi sakop din yung kanilang tinatawag nating associated entities. So ano bang purpose? Bakit ganito yung idea natin na magkaroon ng exception sa mga public officers. So, sabi mo nga kanina, to promote transparency at saka accountability. Kasi kung wala ka namang itinatago, so there's nothing to fear. Bibigyan kita ng halimbawa, si former Senator Manny Pacquiao. Alam naman natin kung saan nakita niya, saan galing ang income niya. Ang wealth niya, alam natin ang open book ang storya ni Senator Pacquiao. Ang wealth niya galing sa sports, Tama. Hindi naman natin sinasabi na 100% na may iba. Pero alam naman natin na sa boxing nang ang pera niya talaga. Sa sports or sa kanyang endorsement or sa kanyang MP promotion. So siya, alam mo yon, hindi siya matatakot ilahad yung kanyang bank account kasi explainable. Ngayon, pagka ikaw, unexplainable yung wealth mo, doon ka matatakot. Gusto mo ngayon ng mga batas na tulad ng bank secrecy law para pagtakpan yung mga... Tama. O kaya, ilalagay ko sa pangalan mo muna, Maria. Ikaw muna ng kaibigan. May mga ganun, di ba? So, ito, attorney, parang
kailangan pumirma sila ng waiver. Hindi na pipirma. Hindi By na. operation of law, once na... May operation, legislative agenda siya. Oo, dapat. so yun na nga, amendment sa 1405. Okay, 1405. So, oras na pumasok sila, kunyari ikaw, in-appoint ka na maging public official ka, kahit na low ranking ka lang. Kasi open dapat. Mas from the barangay levels. Oo, gano'n. kasi di ba nababalitaan natin may mga customs officials or mga customs employees. Janitor nga lang. Janitor. May Lamborghini. Mas Oo, mayaman alam pa kay sa- Paring Ruel. Di ba? Kaya ako talaga mahirap naman. Okay. So, hindi natin, yun, unexplainable ang wealth niya. So, kinakailangan niyang, yung maski ganung level lang, kinakailangan transparent. Once na pumasok ka sa gobyerno, kahit na long rank and file ka lang. Kaya pala nakita ko yung taga-Xerox sa custom. Porsche Cayenne. Oo, hinabol nga, di ba? So maganda yung pinapanungkala ni Attorney Vladimir Quevedo. Ano pa sa tingin mong yung transparency dapat sa gobyerno? may preno yan. So kung ganun ang lalabas, hindi sila kasi i-explain mo yung hidden wealth So medyo magta-tame muna sila. Kumbaga may sila, madagdag na piso doon sa wealth mo, dapat explainable. So meron siya kahit paano matatakot. Hindi yung ngayon rampant vulgar, di ba? Tama. Ano pa sa tingin mo ang reforma sa good governance sa Bukod dun sa 1405, pati yung 6426, yung sa Ano yun? Foreign Currency Deposit Act. Kasi foreign currency deposit? yun lalo yun, mas malupit yun kasi absolute ang confidentiality no. So kapag ikaw nag-open ka ng foreign currency deposit mo, talagang hindi pwedeng silipin. Of course, unless meron kang written permission or sa money laundering. Pero other than those two exceptions, hindi ka talaga pwedeng. So anong dapat? So yun, pati rin yun, i-amend yun. Pati yun kasama sa reform, legislative reform. Na once na pumasok ang isang government official, ma-appoint ka, dapat Pati yung kasi, alam ko pagka foreign currency, hindi nga pwede mag-garnish yun So, alam ko hindi naman ako lawyer, pero nakakatakot kasi mawawalan tayo ng mambabatas niyan. Okay. So, itong Foreign Currency Deposit Act, pati kasi may mga naririnig tayo, may mga offshore account, di ba? Hindi na sakop ba siya? Hindi pa siya sakop? Hindi na sakop ng territorial jurisdiction ng batas natin yon. Pero clarify lang natin na itong amendment na to or legislative reform na tinatawag na gusto nating makita sa mga darating na panahon ay ang coverage lang nito yung mga public officials. So yung mga pangkaraniwang tao tulad mo, tulad ni Paring Ruel, tulad ko, hindi naman tayo taong gobyerno. So covered pa tayo ng bank secrecy law pati ng Foreign Currency Deposit Act. So kung tayo may intention tayong pumasok, dapat maging transparent tayo and part of our public accountability to the people. Oo. Part of our public accountability dapat maging tayo, pakita natin yung kung ano talaga meron tayo para kung ano yung wealth natin before we entered public service, kung meron ng pagbabago makikita kung saan ang galing. So meaning kung ito yung bago ka pumasok sa yung sa politics, ito ang pera ko. Ito yung pera mo, protected na siya, hindi siya pwedeng galawin. Tapos yung pag sumobra yun yung bagay. Pwedeng ganun din so ito yung wealth mo, for example, pumasok ka ngayon. So ito yung wealth mo. Tapos nagkaroon ng dramatic increase after 3 years. Explainable naman siguro. Explain mo yan. Saan mo nakakuha? Saan mo nakuha? Kung 100% na increase yung mo mayor ka lang ng municipal mayor ka lang Bakit ganun ang naging explainable mo? Dapat explain mo yon, di ba? Malamang sa hindi galing sa corruption yun. Maraming matatakot Tsaka yung SALN, di ba? Okay, yung SALN. What about SALN? Hindi pa sapat yung Attorney Vladimir, yung pagdedeklara ng SALN, Statement and Asset and Liabilities Network. Wala namang totoo sa mga nilalagay sa SALN, di ba? Wala ka na sa SALN? Lahat naman yan, puro kalokohan yung SALN. Merong, di ba meron tayong Chief Justice na question sa SALN, Attorney Cabigaw, di ba? Hindi ba sapat ang SALN pagdedeklara? Yun, parang hindi niya dineklara yun Hindi, diba? kanya, yun naman, pinagtulungan yun dahil may utos ng presidente. Pero kung talagang iimbestigahan ng ombudsman yan, yung pangkaraniwang government employer. Kasi lahat ng government employees magdedeklara ng SALN. May narinig ka na ba na
congressman na... Wala pa Di ba, yata. wala pa. Okay, prena muna tayo. 10:45 na ng umaga. Oras natin sa inyo ng top. The overall vanity for colored hair. Baka gusto magpakulay ni attorney yan. Lahat ng klaseng kulay, meron dyan. Nakita mo yung kulay ni Barbie. Ganon din ang buo. Okay, thank you Tob. Okay, balikan natin sa attorney Vladimir Cabello. Yung sinasabi mong salin, hindi ba ba sapat yun? Lahat naman nagdedeklara doon ng salin. Ayun na nga hindi naman Ano dapat maging reforma ron? Hindi, yung salin, dapat yun siguro then yung strict implementation din ng salin. So wala pa naman kasing na-prosecute dahil sa mga kasinungalingan na nilalagay sa salin. So dapat talaga meron tayong masampulan na mataas na opisyales na ma-convict, di ba? Hindi lang ma-prosecute, ma-convict din. Kung totoo lang yung prosecution na yan, dyan pa lang, hindi na kinakailangang pasabugin yung batasang pambansa dahil kulang yung Muntinlupa para ilagay yung mga public officials from barangay up to the president, ipakulong yung mga yan, di ba? Umawalan tayo. Yang hugot mo ba yan? Ito ba talagang sa percentage sa mga public official natin, talagang talamak ba ang corruption sa Pilipinas, sa Atty. Gabiga? Sa totoo lang, alam mo, nawalan na ako ng pag-asa sa sistema rito. Kanya ganito tayo, naglalahad tayo ng ating hangarin para kasi paglabas natin sa ating bahay, wala tayong nakikita kundi mukha ng kahirapan. Nakikita natin yung mga kapwa nating mga Pilipino na mamalimos na hindi naman dapat sila gumagawa ng ganon. Yung iba natutulog sa lansangan na hindi naman dapat ganon kasi hindi na makatao yung nararanasan nila sa buhay. No one deserves to live a life like that. So kung maayos ang ating pamahalaan, wala tayong makikita nating kapwa Pilipino na maghihirap ng ganon. Kasi pare, alam mo, ang laking factor siya na one of the biggest factor ang corruption. Nagkaroon ng poverty dahil sa corruption. Laking bahagi ng budget ng Pilipinas, halos kalahati napupunta sa corruption lang. Dahil para kay Eddie at kay Patty, sabi nga ni Yorme, no? Kaya di ba sabi ko nga lagi, bigay ng ayuda sa amin. 1 day lang yun, 2 days lang yun. Kung gusto mo kami talagang tulungan, yung mga politiko, huwag nyo kami pagnakawan. Totoo yun. Biggest ano yun. Totoo yun. Wala, di ba? Yun lang naman, isa lang naman hinihiling ng taong bayan maging transparent, huwag yung magnakaw sa amin. Lahat tayo ginawa. Tama, attorney. Yung bang baka panaginip lang. Very impossible ma-implement ba yun sa tingin mo? Yung transparency na pag-amend sa RA 1405 at pag-amend sa RA 1605. Sino ba mga author nito? Sa tingin ko ngayon, alam mo sa mga nakaupong mambabatas ngayon, ang tingin kong pwedeng magsulong yan, sa totoo lang, this is coming from the bottom of my heart, si Risa Ontiveros. Tingin ko, Risa. What about Manny Pacquiao? Manny Pacquiao pwede kung kasi wala siyang itinatagong... Wala At yung nakita natin, siya lang yata ang nagbabayad ng tamang buwis ba kasi palagay ko. Galing sa kasi kung hindi di ba lahat at saka kumpara sa in fairness sa mga di ba mga bilyonaryo, nakita mo may naka-question pa sa Supreme Court, umaabot pa. Pero siya talagang transparent. Siguro tamang binanggit mo si Senador Risa Ontiveros at si Senador Manny Pacquiao, no? Kung ganoon ang mangyayari at maamento, ano sa tingin mo magiging kalabasan ng Pilipinas? Siguro unti-unting uunlad. Hindi naman tayo makakita ng overnight na pagbabago, syempre. Okay. Pero hindi lang yan. So kung may batas tayo, meron tayong legislative framework, dapat meron ding counterpart yan sa execution ng batas sa executive department. Ang problema kasi rito, yung ombudsman is supposed to be independent pero hawak sa ilong or hawak sa leeg ng presidente. Kasi nag-appoint sa kanya? Impeach. Tama. Pagka yan, binangga mo ang presidente, uutusan ng presidente, yung House of Representatives initiate an impeachment complaint against the ombudsman. So yung ombudsman, matatakot banggain yung presidente. Kaya dapat ba appointee ang isang ombudsman chair? Appointee kasi di mo nung pwedeng i-elect. Diba? It's either elective or appointive.
Ang problema kasi, napaka-corrupt talaga ng sistema. Sistema ngayon. Yun ang problema talaga. So kung gano'n ang magiging legislative agenda ng at kung may magsusulong na gano'n, baka konti lang tatakbo o pumasok sa gobyerno. No. At least kung konti yung tatakbo, yung mga tatakbong yun may intention talaga. Oo. Malinis ang intention. Di ba sabi nga nila, mas maganda yung quality kaysa quantity? Oo nga, ang dami nila buwagin na yung isang kongreso dyan, di ba? Para yung ating budget, liliit. Bakit? Laki ng mga sweldo nila di ba? Tapos para mag-away lang doon sa loob. Preno muna ulit tayo, Kuya Roel, sa mga gusto palinis ng kuko o ng kanilang mga kilay at mga pilikmata. Andiyan magbubukas na 9 minutes na lang ang Creative Nail Lash Salon. Matatagpuan yan sa Scout Alcaraz. Saan ba malapit yan, Kuya Roel? Malapit sa Banawe. Banawe. Pag mag-ayos ng mga sasakyan, punta kayo sa dyan. Habang inaayos sakyan mo, siyempre, abang ka. At meron din silang spa dyan, di ba? Yes. Pedicure, manicure. Ayan. Ngayon, okay, balikan uli natin sa Atty. Vladimir Cabigaw pagkatapos na natin magpalinis ng kamay at paa. Eto, lilinisin natin ng gobyerno. May pag-asa pa sa tingin mo, attorney, itong mga bagong tumatakbo, simulan natin. Ba parang ang sinasabi mo na yan, babaguhin natin yung buong kultura ng Pilipino. Di ba? Di ba? At parang mahirap yata. Ano sa tingin mga attorney? Sabi nga nila, maski na mahirap kaso kailan mo sisimulan? Now is the right time. Kahit, kung hindi ngayon, kailan pa? Hanggang hindi nasisimulan yan is always the right time. Hindi naman, hindi now or tomorrow. Always a dreamer lang. So, yun na nga, sana nga, meron pa naman tayong natitirang, nabibilang natin sa ating palad ng mga matitinong public officials dyan. So, sana, meron pa naman. Meron pa naman. Di pa naman. Pero sana nga, magkaroon ng konting improvement o reform sa ating political system. Mare-reform yan sa pamamagitan ng batas kasi batas yan, command yan, dapat sundin, walang presidente o no one is above the law, di ba? Sabi nga nila. So oras na sa batas yan, dapat sundin, dapat implement at dapat yung magi-implement talaga hindi rin natatakot or mahirap talaga. So sa ganung mga amendments na sinasabi mo, sa tingin mo, magiging zero corruption? Hindi naman natin 100% guarantee na zero, pero ma-minimize. At least malaking matitipid. At saka unti-unti siguro pag nakita nila na umaasenso dahil sa pagbabago na yon, tapos yung mga tao mamumulat yung isipan, sabihin, ganito pala dapat ang pagpili, ganito pala dapat ang pagpapatakbo ng pamahalaan. Kasi namulat na tayo sa sistema na bulok Parang hindi na natin nakita yung good side kasi ito na yun At hindi na tayo umaahon, lalo tayong lumulubog kada 3 taon. Ang eleksyon natin dapat lagi nating ina-anticipate ang eleksyon dahil yan ang event sa buhay ng ating bansa kung saan tayo nagkakaroon ng bagong pangarap. So bawat eleksyon, bawat halalan, bagong pangarap yan sa buong bayan. Ang nangyayari, bawat eleksyon, bawat halalan, pagpapatuloy lang ng dynasty, pagpapatuloy lang ng bulok na sistema. Ang dynasty ba parte ng korupsyon na attorney Gibson? Oo, parte ng korupsyon. Kanya nga ayaw nilang isabatas yung dynasty. Kasi kung hindi yan kung nangyayari hindi magiging pabor sa kanila yan, kanya nga ayaw nila i-implement yan Lahat naman ang nangyayari kasi, ang mga tumatakbo hindi para sa public interest, para sa kanilang vested interest. Personal, so walang kalokohan talaga yung public interest. It's always their personal and vested interest. Hindi kaya, attorney, dahil siyempre, di ba, nakakalunod ng kapangyarihan sa pera Sa una, ang intention mo is good talaga Pag ako naging naboto, gagawin ko to. Pero since nahawakan mo yung power sa kabila is pera. So ang hirap bitawan na. Baka doon nagiging corrupt na yung mind. Greed na sila. Oo. Greedy sila. Greedy na. Nasa sa tao rin yun kung magpapalamang sila sa sistema. Pero dapat talaga malakas ang iyong political will. Dapat malakas ang iyong
stomach dyan para labanan mo yung sistema. Kasi bulok talaga. So, di ba sabi nila, money is the root of all evil eh. Pero actually, yung greed is the root of all evil. Walang katapusan eh. Walang katapusan. Batiin lang natin sa mga nakikinig sa ating live. Si Giovanni Baranto, si Lourdes Alcantara, si Clifford, si Camins. Ayan. Oy, good morning, Jay Camins. Si sa Melinda Abolencia. Anyway, mayroon pa tayong natitirang 5 minuto. Attorney, sa ngayon, sabi mo nga may pag-asa pa. Sino ang dapat pakinggan ng mga botante ngayong halalan? Anong dapat na maging plataforma ng isang kandidatong? Saka sino yung dapat botohin nila? Well, ang dapat pakinggan ng mga botante ay yung konsensya nila. So, yung botante Vote mismo. according to your conscience. Not the vote of the money. Kung may money man, tanggapin. Ibusa mo pa rin yung... iboto mo pa rin yung napipisit mo. So, ganun lang yun kasimple. At saka dapat meron kang criteria or standard sa pagpili ng mga tao. Kasi nakita mo naman, sila na lang yung umuupo. Wala namang nagbabago sa buhay natin. So, ba't mo pa sila ulit ihahalal? Binigyan mo na sila ng chance. Pagkakataon. Hindi nila na-deliver. So, ba't mo pa ulit bibigyan ng chance? Pumili ka naman ng iba. Baka sakaling makachamba ka dun sa iba na makapagbigay sa'yo ng opportunity. Kaya nga, di ba? Kaya nga may election eh. Yung election, binibigyan tayo mga mamamayan to choose. Pangit ng ginawa niya. Kaya nga tayo merong right para tanggalin sila eh. Ang problema, minsan nabibigyan tayo, kaibigan, sige, lagyan na natin. Yun ang pangit. Yun magiging repercussion natin. Pati anak-anak natin, susunod magsasuffer ng henerasyon na henerasyon. Anyway, anything else bago tayo tapos? Pero bubunutan muna ako. Bunutin natin si Atty. Cabigaw ng 4 pero huwag kang mag-alala, Atty. Hindi ka nagkasos dito. Tatlo lang. Thank you. Okay, any last word, Atty. Cabigaw? Hindi, ako na mo. Last word, well, sana magising ang mulat ng sambayanan, magising ang mulat ng mga tao, at huwag tayong makontento sa kung anong meron tayo dahil we deserve more. Alam mo yon? Hindi tayo dapat nagbabayad ng hospital bills natin. Sagot dapat ito ng gobyerno dahil tayo ay nagbabayad ng buwis. Tama. Hindi tayo dapat namamali mo sa gobyerno dahil tungkulin ng gobyerno tumulong sa taong bayan. Serbisyo. Okay. So dapat tayong maging aktibo sa ating mga karapatan at dapat nating singilin ang gobyerno sa kanilang mga obligasyon sa taong bayan. Dahil ang gobyerno, andun lahat ng pera natin, di ba? Kaya nga gobyerno to govern eh. To govern, not to govern themselves. Oo nga. Pwede ba akong bumate? Sige, pwede naman. Tayo napapakinggan worldwide. Worldwide. Simulan natin sa California kay Roy Guaring. Kaibigan nating prosecutor si Rudy Ricamora, kumpare natin to. Okay. Oy, kumpare. Yung gwapong abogado na si John Viesca. John Viesca. Si Aldrin Porcalia na kaibigan ko, at si Jeff Aquino, at si Socorro Marcel Nepomuceno. Socorro. At siyempre si Atty. Aris Lopez ng Philippine Reclamation Attorney. Mabuhay ka. So, sabi nga ni Aldrin Porcalia, very informative daw tayo. At kay Melinda Abolencia, party ng korupsyon ng political dynasty. Gising na po tayo. Ayun. Okay. Ang nanalo ng Gcash sa load 100 si Leila, Rowena Acha, at si Michael Acosta. Direct message nyo na kami sa aming fanpage, Double R sa Radyo Bandido. Okay, Kuya Ruel. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. Yes, kasama ko si Atty. Vladimir Cabigaw, ang advocate ng good governance sa Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Happy weekend. Hi, good morning, Binis. Bye-bye. Bye. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Botoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.